Inihahandog ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos sa pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Sa mapayapang pagkinig po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home, na sumasang papawid dito sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan, at 102.1 FM sa Isabela. Bringing Christ into Your Home. At ito po ay mapapakinggan din po sa lahat ng karatig lalawigan at buong kapuluan sa pamagitan ng audio streaming sa mga website ng Radyo Maria sa www.radyomaria.ph at sa buong mundo sa www.radyomaria.org. Ito po si Brother Ronnie Aclo. Magandang gabi po. Ako naman po, Sister Merly Banyes. Sumay niyo po ang pag-ibig. Kami po si Sister Marjorie ng San Rafael. Magandang gabi po sa inyong lahat. Brother Rico Silva po, sumatin lahat ang kapayapaan. Sabay niyo rin. Muli po, Brother Ronnie Aclo po. Kumusta po kayong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng Radyo Maria Philippines? Tayo po ay muli ay nandito na naman po sa himpilan ng ating mahal na ina. At muli po ang isang mabiyayang pagbati sa inyo ng magandang gabi. Sa ngalan po ng Radyo Maria Philippines, Bring Christ into Your Home, muli po namin kayong inaanyayahan na kami po ay inyong samahan sa ating pong pag-aaral at pagtalakay sa hiwaga at karunungan ng mga salita ng Diyos. Dito po sa programang Ang Mistisismo ng ating pananampalatayang Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos. Na inyo pong laging napapakinggan tuwing linggo mula 9 hanggang 10 ng gabi. Hangad po ng programang ito na makapagdulot po sa inyo ng kahit kaunting kaalamang espiritual sa inyong mga tagapakinig ng Radyo Maria. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo po ay aming inaanyayan sa pag-aalay ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punin niyo po ang mga puso ng mga tapat sa inyo at papagningasin niyo po sa kanila ang apoy ng inyong pag-ibig. Ipadala niyo po ang inyong espiritu at sila'y malalalang at babaguhin niyo po ang mukha ng saang kalupaan. O Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo, ay nagturo po kayo sa puso ng mga tapat, ipagkalob niyo po rin sa amin na sa pamamagitan ng Espiritong yan ay malaman namin ang matuwid at matamasa naming palagi ang kanilang pag-aliw sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbabalik po ang tunay na buhay makadiyos at kayo po ay patuloy pa rin nakikinig sa himpilan ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home. At sa muli po ay buwabati po kami ng magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay at tagapagtangkilik ng himpilan ng ating mahal na ina, Radyo Maria. Panibagong linggo na naman po ng gabi ang aming pong pagparito at muli pong pag-anyaya sa inyo na kayo po ay aming makasama sa talakayan po uli na atin pong bubuksan dito po sa paksa ng pag-aaral sa palatuntunang mistisismo. Ang ating pong munang susulyapan yung nakaraang pong linggo ng gabi na ating pong tinalakay, doon po ay maalala po natin pinakita po kung paano po yung paghuhukom na gagawin ng Panginoon sa mga gumagawa ng naayon sa kanyang kagustuhan at doon sa mga hindi sumusunod ayon sa kanyang
kagustuhan. Sila po napaghiwalay na katulad ng paghihiwalay ng kambing at ng tupa. At sinasabing doon yung mga kambing tinapon doon sa apuyan. At yun po lamang mga tupa, sabi ng Diyos, halika kayo, pumasok kayo sa aking kaharian. So ano po yung pinagawa ng Diyos doon sa kanyang talinhaga o sa kanyang pangangaral? Binanggit po ng Panginoon na kinakailangan po na ang tao magbigay ng pansin sa kanyang maliit na kapatid. At doon po binigyan po natin ng pakahulugan pananaw ang mga kahulugan ng maliit na kapatid. Ano po, ito po sa literal nating pamumuhay. Meron po tayong mga anak na dapat hubugin. At yung mga dukha naman sa paligid natin na nangangailangan ng ating tulong sa material man at sa pangailangang espiritual. At sa pagpapalalim po ay ating pong nabanggit doon yung kaluluwa po na siyang higit na sinasabing maliit na kapatid sapagkat ito po ay ang laraw at wagis ng Diyos na nasa ating pagkatao na hindi na po natin nabibigyan ng pansin at ito po ay hinahayaan na lang po nating mahulog sa impyerno. Opo. Kaya ang anumang gawin natin sa mga yan, sa maliit nating kapatid ito, ay ginawa na po natin sa Kanya. So ang mensahe po nung nakaraan, tayo po ay magsagawa at magsabuhay ng mga pinag-uutos ng Diyos alang-alang sa pagmamahal po natin sa mga maliliit nating kapatid. At ngayon po naman, dumako tayo sa isang paksana naman ng ating tatalakayin na ating pong pamamagatang mga tungkulin sa Diyos na babasahin po sa atin ng ating kapatid na Sister Madeleine. Sumainyo ang kapayapaan. Sumainyo rin. Ang pagbasa sa banal na kasaysayan sang-ayon kay Propeta Sirach na may kabanata 2, talata 1 hanggang 6. Anak ko, kung ikaw ay dudulog upang maglingkod sa Panginoon, ihanda ang iyong sarili sa mga kahirapan. Maging matapat na loob ka at magpakatatag. Huwag masiraan ng loob sa panahon ng kasamaang palad. Manatili ka sa Kanya at huwag kang lumayo. Sa gayoy magiging dakila ang iyong hinaharap. Tanggapin mo ang anumang ipadala niya sa iyo. Maging matiisin ka sa harap ng mabibigat na kasawian, sapagkat ang ginto ay sinusubok sa apoy at ang mga taong karapat-dapat naman ay sa apoyan ng pagtitiis. Manalig ka sa Diyos at tutulungan ka niya. Tuwirin mo ang iyong mga landasin at umasa sa Kanya. Ito po mga kapatid, ang banal na salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming salamat, Sister Marjorie, sa ating pong pagbabasa po ng ating paksa. Napakaganda po ng ating tatalakayin. Ano po? Ito pinamagatan po nating mga tungkulin sa Diyos. Na dito po, doon po binabanggit po ng Panginoon kung ano po yung mga dadanasin po ng tao. Ano po? Sabi, kung dudulog ka sa hapag ng Panginoon, ihanda ang iyong sarili sa mga kahirapan. So, yun po sa kahirapan, malaki pong problema yan kasi di po ba, mga minamahal namin taga-subaybay, pag sinabing kahirapan, sawa-sawa na po tao dyan, ano po mga kapatid? Opo. Na para bang kahirapan na naman? Dito pala sa kahirapan ko ngayon, hindi ko pa matapos-tapos. Pagpupunta pa pala ako dyan, at dudulog, pagkakaroon na naman ako ng kahirapan. So, yan pong parting yan ng kahirapan na kung titinan po natin, may kaugnayan po yan doon sa nakaraan po natin tinalakay na paksa, po, yung pong sa maliit na kapatid, sapagkat doon po sinasabi doon yung mga tungkulin na dapat din gawin ng isang tao para sa kagustuhan ng Diyos tungkol sa maliit na kapatid, po. So, titingnan po natin to at atin pong alamin kung ano po yung hapag ng Panginoon na dapat na natin dulugan sa isa pong pagpapaliwanag na ating pong tatalakayin. Unang-una, dito po sa ating pong tinatalakay na hapag ng Panginoon, yun nga po yung ating tungkulin bilang isang Kristiyano Katoliko. Po. At bilang Kristiyano Katoliko, sa ating pong pang-araw-araw na buhay, yan, Sister Marjorie, kayo nga po, hinga nga po namin kayo ng konting
pananaw dyan, kung ano po yung, paano po yung nararamdaman ng hapag ng Panginoon dyan bilang isang Kristiyano? Siyempre po sa amin, pag sinabing tungkulin bilang isang Kristiyanong Katoliko, nandiyan na po yung parang responsibilidad po natin na magsimba po tayo tuwing linggo. At ang na-experience ko na po is yung sumailalim po tayo sa mga sakramento ng inang simbahan. At saka yung napaliwanag na nga namin nung nakaraang linggo, yung sa krusada po, no? Kami po yung unang nadaanan ng krusada at magpahanggang ngayon po, nangyayari pa rin po sa amin at ginagawa po namin, no? Sinisika po namin gawin yung pagbabanal, pag-aaral at pagsasagawa. Dahil may mga pagkakataon po na nagiging parang motibo or nagiging lumalabas na sa mga pangyayari sa aming buhay na kapag hindi po kami nagsasagawa ng mga bagay-bagay na naayon sa kalooban ng Diyos ay medyo naiiwas, lumalayo kami sa landas. So, isang gabay po yun para sa amin. So, yun po sa atin pong pang-araw-araw na buhay, ano po. So, kasi po, ang inaano po natin dito, yung tinatawag na hapag ng Panginoon, yan po sinasabing obedience, ano po, yung pagsunod. Kasi sinabi, kung pupunta ka sa hapag, dudulog ka sa hapag ng Panginoon, handa ang iyong sarili sa kahirapan, ano po. Ibig sabihin, yung hapag na yan, yung tinatawag na pagsunod. So, sa ating pong pang-araw-araw na buhay, sa ating pong pagpapamilya, ano po, kung ating nga pong susundan yung ating sinumpaan, lalo tigit yung mga bilang mga magulang sa sakramento ng binyag, ano po. O kaya, yung pagiging ano na lang po natin, ilagay po natin sa pagiging pangalawang magulang, ano po. Nakaraan, Sister Melly, nagninang yata kayo, no? Oo. At ako naman po ay nagninong. Ninong po. Nagkumpil po. Ano po? So, yan po yung mga pagsunod na may, ano po sinabi sa atin bilang isang bilang paalala ni Father sa atin bilang isang pangalawang magulang ng bininyagan. Kasi niya, binyago ba o binyag sa... Kumpil po. Sa kumpil, ano po. Ano po ang bilin sa inyo ni Father Lord? Bilang kayo ang pangalawang magulang niya. Tuturuan po ang ating inaanak sa kumpil na maging sundalo sila ng ating Panginoon, na kailangan malaman nilang kanilang tunay na pananampalataya at may pagtanggol naman ito. At siyempre, sa pagiging sundalo ng Panginoon, kailangan kang sumunod, tumupad at gumanap sa katungkulan mo bilang isang Kristiyano Katoliko, na sa inyong pananampalataya kailangan meron kang pagtitiis, upang sa pagtitiis na yan ay makamit mo ang isang tunay na pananampalataya. At sabi nga, ang ating pananampalataya ay tunay at ito yung talagang iniwan at tinatag ng ating Panginoong Jesucristo, na kailangan nating palawakin ito, palalimin, palawakin, upang sa ganun ay hindi lang mapag-aralan, kundi may sa buhay talaga. Itong hindi lang para sa ating sarili, kundi rin para sa ating kapwa. Sabi nga, sa pagtitiis tayo'y sumusunod, no? Sumusunod sa patakaran ng inang simbahan. At sa pagtupad natin ay paggawa sa pag-aaral upang matutunan natin kung ano yung tunay na pananampalataya natin. At sa ganun, meron tayong nalalaman na maituro din naman natin. Kasi kung wala tayong alam, wala din tayong alam na ituro sa ating kapwa. Kaya napakahalaga yung pag-aaral. Siyempre, bago tayo matuto, sabi nga, magtiis muna. Sabi nga, when sacrifice begins, wisdom reveals. Ibig sabihin po, pag tayo'y naghahangad, no, talagang inaalam natin, siyempre nakikita ng Diyos yung paghahangad natin, bibigyan naman niya tayo ng karunungan upang sa ganun ay tapat at tunay ang ating ibinabahagi din naman sa ating kapwa. Yun po, katungkulan nating mga ninong at ninang na turuan ang ating mga inaanak kung kinakailangan po talaga
hindi lang sa material na bagay, higit sa lahat sa spiritual po. Yun po yung pinagbilin ni Father, po, na tayo bilang mga pangalawang magulang, sa sakramento po yan, po. Nung tayo napunta sa sakramento, tayo maging gabay ng mga inaanak para sa isang gawain na sila ay mailapit din sa Diyos. So yan po isang bahagi po ng ating pagsunod sa mga hinihingi ng ating inang simbahan. Po, pagtugon sa hinihingi ng inang simbahan, atin pong dapat na sundin bilang isang bahagi ng komunidad ng Diyos. So kaya po sa ating pong mga inaanak, kaya po bahagi ng komunidad na atin pong kinabibilangan. Po. Sa inyo po mga minamahal naming mga taga-subaybay, po, kayo mga ninong at ninang dyan. Dito po, po, ang inyo pong paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng pansin sa kapakanan ng inyong mga inaanak ay isa pong uri ng pagdulog sa hapag ng Panginoon. Napakahirap po niyan. Kaya tuloy, dami na nga po mga ninong at ninang. Huwag naman pong ma-open yung ating mga ninong at ninang dyan. Po. Minsan pinagtataguan na yung mga inaanak nila. Lalo ngayon, magpapasko na po. Po. Pero pinapaalala lang po natin na ito pong bahaging ito ng ating pong paksa ng mga tungkulin sa Diyos. Isa po yan. Po. Ito pamagat po nating paksa kasi mga tungkulin sa Diyos. Po. Isa po yan sa ating pong pang-araw-araw o literal na ating gawa na obligasyon po natin bilang isang Kristiyano Katoliko na napapabilang sa bahagi ng isang simbahan na itinatag ng ating Panginoon sa ating pang-araw-araw na buhay. Huwag po tayong, sabi nga, magwalang bahala o basta natapos na yung binyagan, tapos na po. Hindi po ganun yun. Tayo po dapat ay magkaroon ng pagbibigay ng pansin sa bagay na yan tungkol sa pangkaluluwang kapakinabangan ng mga bata o ng isang tao. Sa ngalan po ng mga sakramento na atin pong sinang-ayunan. So, sa bahagi po ng pagsunod ng larawan ng pagdulog sa hapag ng Panginoon, sa salitang pagsunod, po, ito po ay maraming uri. Marami po itong, sabi nga, kalalagayan itong pagsunod na to. Sabi nga, bawat antas ay may kanya-kanyang kahirapan. Kumbaga, ilalagay po natin sa baitang-baitang, may kanya-kanya pong estado ng kahirapan. Po. Ay dyan pong ilalagay po natin, maging sa ating pong pagbubuhay pamilya ng ating pong mga anak, ihuhubugin po natin sa maayos na pagpapalaki, na may kabanalan, napakahirap po niyan. At marami po tayong ma-encounter na mga kahirapan bilang mga magulang, o bilang mga anak naman. Yan. Brad Rico, bilang isang ama, Brad, paano ba nating mabibigyan ng ng pagpapaliwanag tong parting to ng hapag ng Panginoon? Maganda yung bilanggit mo yan, Brad, bilang ama. Kasi minong araw, nung nag-uusada kami dyan sa San Rafael, meron yung Couples for Christ Nagtanong kami nun sa may bahay, meron ba diyang abandon for Christ? Wala naman daw. Pag-abandonado ka pala, o iniwang ka, doon ka rin sana papasok sa Couples for Christ. Couples for Christ, singles for Christ. Ngayon, ito. Ang pinaka-bottom line, o pinaka-sustansya ng ating tinatalakay ngayon na mga tungkulin sa Diyos, di papasok tayo sa logic na naman, sa literal meaning. Ito ay service to family, to community, kumbaga yung responsible parenthood. Tama ba yun? Na kung isa kang ama, o dalawa kayo nung yung kaisa, o ng misis mo, yung ina, sabi rito katumbas daw ng paglilingkod sa Diyos, sa kasangkapan ng pamilya mo, pagdudulog mo ng sarili mo sa Kanya. Marami siya padadala sa mga pagsubok, either na literal, magkahirapan. Siguro minsan wala kayo maisaing na bigas. Ulan mo, tuyo. Okay, meron kang anak na lumilitaw na hard head, mas matigas ang ulo. Ang isa raw nagpapamilya bilang ama, inilentiud ng Panginoon sa isang ginto na kinakalaan daw isa lang sa apoy para mapatunayan ginto. Kasi ang ginto kasi, ang quality niya, natutunaw siya, nalulusaw, pero hindi nawawala yung kanyang anyo na ginto.
Ganyan siya kinumpara sa pansi. Ang pansi, pumuputok yung hindi totoong substance. Kaya dapat daw maging tunay na gintong isang naglilingkod na isinasalang daw sa apoy ng pagtitiis. Binanggit dito, apoy ng pagtitiis. Yung palang pagtitiis, larawan pala ng apoy, ano? Kung mayroong apoy na impyerno, negative, mayroon pala apoy ng pagtitiis, positive. Kaya parang mayroong tinatag na ningas ng Espiritu Santo. Pag ningasin po sa kanilang apoy na yung pag-ibig yun. Huwag ka magtataka kung isa kang nagpapamilya bilang ama na dadanas ka ng maraming mga pagsubok sa buhay. Mga pagsubok naman galing mismo sa Diyos yan. Para makita niya yung katatagan mo, katsagaan mo, kung paano kami makatarungan sa pagharap, sa pagkapamilya, yung pagiging matimpiin mo bilang ama ng tahanan o ina ka ng tahanan, sa lahat ng mga nangyayaring kahirapan sa buhay mo. Ganyan yan, kumbaga sa pagkapamilya, literally. Sabihin, talagang tunay nga na isang buhay Kristiyano, sa salitang Christian o follower of Christ, huwag kang umasa na wala kang krus na papasanin. Sa material side, sa pamilya, sa literal na pamilya, parenthood, marami mga pagsubok na darating. Pero hindi ka naman bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi mo kakayanin. Kasi yayamin ka tao na ginawa ng Diyos, tansyado niya kung ilang gano'ng kabigat na krus ay bibigyan niya sa'yo. Maaaring hindi mo kaya yung wala makain na, kung hindi mo kaya yung member ka ng 2 times a day kung kumain, hindi ka niya padadala ng ganong krus. 3 times a day pa rin, kaya lang, siguro maaari tinakapay lang sa umaga, sa tanghali, biskwit sa hapon, pwede itulog mo lang, gano'n, di ba? Ganang klase ng krus na kaya mong pasanin, capable ka, sa pagkapasan sa mga pagdadala ng ganang mga pagsubok sa buhay. Minsan naman, sa pamilya na kaluluwag-luwag, dati ang kinakain nila, lechon kawali, ganyan, lechon manok. Siguro pag pagsubok yung mga pamilya, maling na lang ganun. Kaya naman siguro tiisin ng mga pamilya na nasanay sa masarap, i-degrade lang yung nakain mo, maling. Tapos ang kanin mo dati milagrosa, siguro, baba ka muna sa NFA. Ako naman. Meron rice shortage. Kasi may nakakain pa rin. In literal terms, yun po ang napag-aaralan natin. May good naman. So yun, binabanggit po natin, pinag-uusapan po natin ito, yung sa hapag ng Panginoon, itong buhay pamilya po natin, ano po, na ito isang hapag ng Panginoon. Bakit? Ang buhay pamilya ay kaloob ng Diyos sa bawat tao. Higit sa lahat, sa isang mag-asawa, ano po. Makikita nga po natin sa buhay nating mag-asawa, mga may asawa, ano po, mga minamahal namin taga-subaybay, ano po, na halos sabi nga sa araw-araw, ano po, lalo't mga kinakapos, ano po, sa buhay, napakahirap po talagang itaguyod yung pamilya natin na halos ayaw na nga po nating makita yung mga susunod pang mga araw dahil makikita na naman natin puro problema po yung parating, ano po. Pero yun po sinasabi na nga ng ating Panginoon, ano po, na lahat ng bagay ay sabi nga, merong tinatawag na kagaanan po yan. Sabi nga ng ating Panginoon, alin na kayong mga nabibigatan at kayo'y aking pagiginhawahin. Mag-aral kayo sa akin sapagkat ako ay mababa ang loob. Yan. So doon sa bahagi pong yun ng salita ng ating Panginoon, doon po natin ilagay lahat ng ating mga kahirapan. Huwag po natin gawing impyerno o purgatorio ang buhay na ating dinaranas sa ngayon kung tayo man po ay nakakaranas ng mga kahirapan at hindi mga, sabi nga, di natin mga gustong mga nangyayari sa buhay natin, ano po. Yan po ay nakasulat po yan. Sapagkat tayo po ay tao, bahagi po tayo ng lahat ng mga pinatutungkulan ng banal na kasulatan, katulad po nung kanina, ano po. Bilang tao, tayo mga lumagay sa ganyang kalalagayan, dapat nating ihanda ang ating mga sarili sa mga kahirapan na hindi naman po talaga natin maiiwasan sapagkat ganyan po ang mabuhay. Pagpatay na po tayo, wala na po yan. Mamili na lang po kayo kung anong gusto nyo, kung patay kayo, buhay kayo. Ano po? Kung buhay kayo, dadanasin nyo po yan. At least, buhay po tayo. Nakakapiling pa po natin ng ating mga mahal sa buhay. So, magbabalik po ang ating programa sa pagpapalalim po ng ating talakayan sa paksang ito. Bigyang daan po muna natin ang paalala ng ating himpilan.
Binabati ko ang lahat ng mga tagapakinig ng Radio Maria. Ito po si Bishop Roberto Malyari, Obispo ng Diocese ng San Jose. Ugaliin po nating makinig sa Radio Maria Philippines upang sa tulong ng mga programang pangpanalangin at Kristiyanong paghubog, tayo ay mas tumibay sa pananampalataya sa Diyos at lalo pa natin itong isabuhay sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Sa ating pakikinig ay suportahan din natin ang Radyo Maria nang mas lumawak pa ang misyong ito ng Mahal na Ina. Sa pamagitan ng Mahal na Inang Birhen, pagpalain nawa kayo ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Po ay inaanyayahan naming makiisa sa pagmimisyon ng Radio Maria. Para po sa inyong pakikibahagi, maaari pong mag-abot ng inyong tulong pinansyal sa pamamagitan ng mga sumusunod na bangko. Sa Metrobank, ang account number po ay 102-310-229-223-6 at sa Bangko de Oro, ang account number naman ay 370-000-2437. At sa Metrobank Dollar Account, ang account number po ay 102-210-200-660-1. Welcome to Radio Maria Family. Radio Maria, bringing Christ into your home. Nagbabalik po ang tunay na buhay makadiyos at ang mistisismo at kayo patuloy pa rin sumusubaybay at nakikinig sa himpilan ng Radio Maria Philippines, bringing Christ into your home. Ngayon po sa atin pong matapos po nating paksain ng pagpapaliwanag tungkol sa mga literal na pagkaunawa dito sa atin pong pinapaksa. Dumako po tayo sa pagpapalalim po ng paksa ng pagdulog sa hapag ng Panginoon, na sinasabing ihanda ang iyong sarili sa mga kahirapan. Ating po susuriing mabuti kung ano po ba itong mga kahirapan na ito, ano po na maaring ma-encounter ng isang tao sa kanyang pang-espiritual na buhay po. Hindi po sa material na buhay, pang-espiritual po. Ito po ay isang uri po ng pagkikipagrelasyon niya sa Diyos. Ano po? Itong bahaging ito na tayo po ay nagkakaroon po ng hangarin na makipag-ugnayan sa Diyos sa atin pong mga sarili. Atin pong unahin si Sister Merly. Sister Merly, pakibigyan niya po natin ng ano to, ng konting pakahulugan itong salita na to ng hapag ng Panginoon. Sa hapag po ng Panginoon, kailangan po maging matatag po tayo sa pagganap o sa pagtanggap ng mga tiisin sa buhay. Ito po kailangan pag tinanggap po natin yung tungkulin, kailangan masagawa po natin sa pang-araw-araw na buhay. Bigyan po natin talaga ng time, no, yung ating pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Yung pong ating kaluluwa na nangangailangan po ng pagtitiis, ibig sabihin po, pag nagtitiis po yung tao, mga kahirapan sa buhay, dumadanas po ng parang pinagtakluban ng langit at lupa, yung kanyang nararamdaman sa kanyang sarili. Yun po pala mga pagsubok na pinagkakaloob sa taas na, sabi nga ni brother kanina, na hindi tayo bibigyan ng ating Panginoon ng mga pagsubok na hindi natin makakayanan. Subalit, itataas po natin ang ating diwa, sarili, na malalampasan po natin lahat ng mga pagsubok na ito. Kayang-kaya po natin. Wag lang po tayong bumitiw sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag po natin hayaang madungisan yung ating kaluluwa na
dumaranas ng mga pagsubok. Kailangan po yung mga lahat ng kailangang gawin, no? Para sa kabubuti ng ating kaluluwa, habang may panahon pa, wag po tayong magwalang bahala. Kagaya po ngayon, month of the Holy Rosary, kailangan po wag nating kaligtaang mag-rosaryo. Yun po isang pagtitiis, pagbabanal, no? At ito'y ang kahilingan ng ating Inang Birhen na wag nating kaligtaang mag-rosaryo. Hindi lang po pag naisip natin, kundi araw-araw. Araw-araw po ang inihingi ng ating Inang Birhen na mag-Santo Rosario. Kaya napakahalaga po na turuan natin ang mga kabataan na matutunan talaga nila yung pagsasanto Rosario at pagnilayin. Hindi lang po natin ito sinasambit. Meron po yung mga pagninilay, no, kung bakit yung mga sorrowful, joyful, glorious, luminous, yun po pinagninilayan. Hindi lang po natin basta binibigkas yan. Nakapaloob po lahat dyan ang salita ng Diyos, ang tiniis niya noong siya nabubuhay dito sa mundo at ang kanyang buhay, ano, para sa atin ding ikagagaling. So, pag nagtitiis po tayo, ay mararanasan din po natin yung parang naglilinis na rin po tayo nun. Kung walang pagtitiis kasi, puro ginhawa, ang Diyos mismo po modelo po ng pagtitiis . Kaya nga po pinako siya sa krus upang ipakita na siya Diyos nagtiis siya, tayo pa kaya mga tao na hindi marunong magtiis. Kailangan madanasan din po natin kung ano yung naranasan. Siya na po yung modelo sa ating pagtitiis, ang ating Panginoong Jesucristo. So kung nagtitiis po tayo, nakita ng ating Panginoon, ibibigyan naman niya tayo ng karunungan upang yung lahat ng ating inihiling ay kanyang ibibigay. Ano po? At siyempre po, sa hapag ng ating Panginoon, lahat po inaanyayahang maglingkod. Hindi lang po sa iisa o pakaunti. Lahat po tayo inaanyayahan ng Panginoon sa paglilingkod po. So, yun po yung kahirapan. Ano po. So, ating pa pong pagliliming mabuti, Sister Marjorie, paano ba tayong nahihirapan sa hapag ng Panginoon? Paano ba tayo nakakaramdam ng hirap? Kasi, kami ihanda yung sarili sa kahirapan. So, Opo. paano ka makakaramdam ng hirap pag dumulog ka doon? Siguro po yung sa akin is yung pagtuunan po natin ang pansin yung sinabi ng Panginoon na kung mahal mo ako, itakwil mo ang iyong sarili, pasinin mo ang iyong krus at sumunod sa akin. Yung pagtatakwil po ng sarili, isang mahirap na pagsunod na po yun. Kasi kung nakasanayan po natin yung mga maluwag sa buhay natin na sa isang mayaman lang po, no, meron tayong lahat, na tanggalin natin yun. Meron ngang isang ebanghelyo, di ba, kung paano niya daw ba makakamit yung kaharian ng langit. No, yung isang mayaman, sabi ng Panginoon, ibigay mo sa mga dukha ang iyong kayamanan, sabi niya ganyan, at sumunod sa akin. Pero hindi po nagawa nung taong yun. So, kung mayaman man tayo or nasa atin na lahat at bigla tayong babagsak, ibibigay natin sa mga dukha yung kayamanan natin, itatakwil natin yung pansarili nating layaw, ganyan. Isang pagsubok na po sa atin yun. Pero, sa mga pagsubok na yun, kung nalampasan naman po natin, ano ba yung nagiging ganap sa atin, yung sa pagtitiis na yun, nagiging ganap yung nasusunod natin yung mga virtues sa sarili natin na kaaya-aya sa mata ng Panginoon. At dahil doon, kung ginagawa man natin, natupad natin yun, yung relasyon natin sa Panginoon, mas tumitindi pa, no? Mas tumatatag pa. So, yung pagtakwil natin sa sarili nating kalayawan, in terms of sariling mga hilig, ba't di natin gawin na pang sariling spiritual naman na unahin natin yung kaluluwa natin, no? So, ibig sabihin po, ang nagpapahirap sa atin, kapag na tayo nasa hapag ng Panginoon, nadudulog tayo,
yung ating sarili, no? Opo. Sarili lang natin ang nagpapahirap. Di naman tayo pinahihirapan ng Diyos. Ano po? Ang nagpapahirap sa atin yung ating sarili. Kaya ang ating Panginoon, nung siya'y nagtuturo para sa pagsunod sa Kanya, kasi pupunta siya sa hapag ng Panginoon, kung mahal mo ako, takwil mo yung sarili. Katulad binanggit mo. Kasi yun nga yung magpapahirap sa'yo. At itong bahaging ito, dumarako na po tayo sa pagpapalalim ng paksa ng spiritualidad nito tungkol sa paksa ng hapag ng Panginoon. Brother Rico, alam na alam ni Brother Rico yung hapag ng Panginoon na yan. Ang Pakishare mo nga sa amin. Pakishare mo nga sa amin yung ang programa natin na lagi natin inihahandog kada ganitong mga pangyayari, mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Ibig sabihin, kung merong hapag na matatawag na dadat na mo dito o pinaghahapagan natin, si Jesus Christ, ang Panginoon Kristo bilang Diyos, siya ang pinaka nagpapatawag ng meeting na to. Kumbaga itong hapagkainan na to sa pagiging tao naman niya, yung mismong pagka-Diyos niya ipinakita niya sa magitan pagkatao niya. May mga katangian siya na ipinakita sa tao na dapat sundan. Kaya bato-bato sa langit naman huwag magagalit. Meron kasing mga flying doctrines na just receive Jesus Christ as your personal Savior and Lord and you shall be saved. Di ba? It's your own faith that will save you. Religion, never, yan. Yeah. Binaliwala religion. Hindi How come na magkakaroon ka ng true faith kung hindi ka nakabilong sa true religion o come back of man to God? At ang role model dyan, si Jesus Christ, ang Panginoon sa Kristo. Ang pinakitiyang pamumuhay malinaw na hindi niya tinubos at niligtas yung mga taong inabot niya ng before Christ going sa current event niya ng mga panahon yun. Sa magitan lamang ng salita, hindi. Isinagawa niya. Yung saltang tinuturo niya. Nangyari sa kanya. Pinamuhay niya. Anong klaseng pamumuhay ang pinakita niya? Kumbaga sa pagkainan pamumuhay na punong-puno ng pagtitiis. 3 years lang siya nag-public ministry, di ba? Hindi nga naipakita yung yumaman siya literal Puro spiritual proceedings na nangyari. Sabihin magbigay man siya ng mga panukala sa tao na magpasa ng krus karapat dapat kasi nangyari sa kanya. Isa siyang true prophet himself. Itong ating Catholic mysticism na to, patuloy na ganyaya sa lahat na kung tayo gusto natin maging true Christians, kinakailangan yung salita ni Kristo mangyari. Sabi nga ng isang kinakasangkapan ng araw, to gain the perfect language, one must act upon the language. Para makakamta ng isang taong mamumuhay sa tutong Catholic Christian way, which is ascetic life. Tinalakay natin yung mga nakaraang taon, nung unang buwan natin sa radyo, meron kasing buhay ascetico Ang buhay ascetico pamumuhay na punong-puno ng pagtitiis, punong-puno ng pagsunod. At para makapagtiis ka, at para makasunod ka, kinakailangan ng buhay mo magsisimang babalutin ka nung tinatawag na selyo apostolika. Ano yun? Dito, tuturuan ka sa buhay ascetico, sa Christian life dito. Tuturuan ka maging matimpiin. Katimpian. Kasi kung hindi ka magkakaroon ng katimpian dito, hindi ka kakakibihis ng katimpian dito, aatras ka. Kasi punong-puno nga ng pagtitiis dyan Nagsimula sa lugaw. Tapos malayo ka sa pamilya mo. Tapos katatagan. Kinakailangan maging matatag ka. Ito inibisay ni Kristo yung pagiging matatag dyan. Na komo alam mo na dyan ka sa kanyang buhay, talagang baligtad sa pamumuhay ng natural life yan, matatag ka dyan kasi meron kang, kumbaga sa deal or no deal, nakipag-deal ka sa Diyos, kailangan ituloy mo, pursue mo yung kurso mo dyan katarungan, maging makatarungan ka sa sarili mo dyan, sa harap ng Diyos. Na hindi sa pamumuhay o hapagkainan na narawan ng kanin na isusubo na mainit, pag iluluwa mo, pag napaso, hindi, pagka isinubo mo na, kinakalalununin mo. This may be God's will, thy will be done. At yung tinatawag na katyagaan, perseverance, para kang Boy Scout o Girl Scout dito, matyaga ka. No? Kasi, life is very short, sabi ng Beatles, kinakailangan pangatawanan natin, once you are called, you're one of the chosen people of the called man. Hindi pwedeng mabigo sa atin ng Diyos. Kinakailangan mapatunayan ng Diyos sa atin, o tayo magpatuto sa Diyos na kaya rin natin. Being a Christian, kailangan kung ano yung iuutos dapat nangyari kasi marami ang naghangad lalo na sa natural life pasintabi po
na si Kristo ay gayahin eh. Pero ayaw namang isagawa yung pamumuhay tinuro ni Kristo. Hindi pwedeng ganun eh. Sabi magpasa ng krus. Sabi magtiis. Sabi ng sister, whenever sacrifice begins, wisdom reveals. Paano mananawag ng karunungan nga sa'yo? Paano magkakaroon ng karunungan dyan para mapagtagumpayan mo yung tinatawag na holiness o yung buhay ascetic yan kung hindi ka nga sasang-ayon sa deal na magtitiis ka dyan. Literal at spiritual. Kaya sabi, ihanda mo yung sarili sa iyong pagdulog upang maglingkod sa Panginoon. Maraming kahirapan. Literally, sa buhay asetiko, dito sa Christian life na to, dadanas ka na tinatawag na physical sufferings. Yung tinabaga, pati Diyos, pinabayaan ka na rito. Pero hindi eh. Si Kristo, hindi naman siya pinabayaan ng Ama, di ba? Kaya lang, naging role model ang Panginoon para tularan sa maliit na kakayanan ng tao. Hindi naman gayahin ng todo kay Jesus Christ eh. Hindi natin kaya yun. Kung baga, 1/4 man lamang eh, maranasan natin na nagtitiis din tayo para sa ating kaluluwa na lumusog, umunlad at marating ang tinatawag na Christian perfection, ang tinatawag na tunay na buhay maka-Diyos. Kaya tayo may ganitong mga pag-aaral sa radyo upang maikapit sa tao yung kahulugan at kahalagaan na tinatawag na tunay na buhay maka-Diyos na nagsisimula sa kabanalan, which is ascetic life, na punong-puno ng pagtitiis. Ang kaluluwa dito, para mapatunayan ng Diyos na genuine siya, na gold, kinakailangan siya ay matunaw para ma-reshape siya. Muling hugisin ng Diyos sa kaparaan ng tinatawag na supernatural life. Kaya kung hindi totoong ginto ang kaluluwa dito, aatras sa pagtitiis, hindi na siya susunod. Magka-backslide siya, babalik siya sa tinatawag na natural life. O yung pamumuhay na malayang kalooban. Kasi dito sa buhay asetiko, supernatural life, dito pa nagsisimula yung tawag na will of God. Sundin ang loob ng Diyos, hindi kalooban ng tao. Dito pa lang yung will of God. Sa tinatawag na buhay asetiko. Kasi ang Diyos patuloy na magpapadala, maggagabay sa mga kalong handang magabayan dito. Pero sabi nga ng Panginoon, mauna ako sa inyo doon. Nagtanong yung apostol, saan ka pupunta? Turo mo nga sa amin doon. Sabi hindi, mauna ako sa inyo doon. Mauna ako. Paghahanda ko kayo ng mga silid sa bahay na aking Ama, kami nyo matutuluyan. Sa Diyos walang kabiguan. Basta tayo, handalan tayo ang tinatawag na kusang loob, tapat, at masigasig na susunod sa Kanya sa abot natin makakaya sa Diyos. So yun po yung binabanggit ng ating kapatid na si Brother Rico, yung angat sa pangkaraniwang pamumuhay na siyang spiritualidad po ng ating paksa ngayon, ano po? Yung supernatural life o buhay asetiko. Ito pong ascetic life na binabanggit po natin, hindi pa po napaparam o lumilipas ang mga pamamaraang ipinakita ng mga naging buhay ng santo, ano po. Ito po yung buhay na binabanggit po ng ating kapatid dito na medyo malalim po ang pagkakaintindi sa pananalita po ng hapag ng Panginoon. Ang hapag po ng Panginoon ay isang uri po ng pagsunod, ano po. At ito po ay isang buhay na ang mga santo, kung atin pong babalikan ng kanilang buhay, kamukha po nakaraang linggo, ano po, ay pinagdiwang ang kapistahan ni San Francisco de Assis. Ano po, isang tao na marangal ng mga panahon niya, subalit nagtakwil po ng kanyang sarili at namuhay ng isang simpleng pamumuhay na may kaakibat ng pag-aayuno at pananalangin, na buhay na may kabanalan, ano po. Sa panahon po natin ngayon, kung paano po natin iintindihin yung buhay na yan, yung buhay asetiko na yan, dahil hinasabi po ng mga tao, anong gagawin natin? Magpapakasanto tayo, titira ulit tayo sa mga kabundukan. Sabihin gano'n, no? Yan po yung pangangatwiran ng tao niyan, ano po? Hindi po, ang ating pong pag-aaral tungkol sa buhay ascetismo na sinagawa po ng mga santo sa panahon po natin ngayon, ay hindi naman po totaling katulad nila, sapagkat ngayon po, iba po sa panahon nila. Ito, ngayon po, nasa modernong panahon po tayo. Sabi nga, paano natin idadaos ang buhay asetiko sa makabagong panahon? So, kailangan po meron din po tayong pag-angat doon sa bahaging iyon ng pagbabago. Ano po? So,
sa atin pong pamumuhay sa ngayon, upang atin pong makita ang buhay ascetisismo sa ating kapanahunan, nandito nga po yung mga katuruan ng ating inang simbahan. Sabi nga po, yung buhay ascetiko na sinagawa ng ating mga santo nung araw ng mga panahon nila ay hindi na po magiging literal sa panahon natin ngayon. Ito po ay spiritual. Sa atin pong isip, puso at kalooban, gagawa po tayo ng isang buhay monasteryo. Napakahirap, ano po? Kala natin madali, ano po? Mas lalo yatang humirap sapagkat sa individual po nating pag-aaral at pagsasanay, ano po? Dito po tayo mag-create sa ating isip, puso at kalooban ng isang monasteryo na doon po natin ilalagay ang ating paglalakbay patungo sa Diyos. Apo. Kaya po binabanggit po na ang buhay makadiyos po ay ito po ay kalalagayan ng Diyos sa tao. Ano po? Dito po natin naanyayahan ang Diyos sa ating mga sarili. Kaya lang po, napakahirap pong gawin. Bakit po? Papasok po tayo sa mga sakramento na siyang mga patibayan po ng ating inang simbahan upang tayo makapagsimulang maglakbay sa buhay espiritual ng may kaayusan at meron talagang direksyon. So, kung gusto po nating maglakbay patungo sa Diyos, sa isang angat na uri ng pamumuhay, kinakailangan po nating sundan ang mga sakramento na dapat nating makamtan. Ano po? Unang-una na po yan. Tayo po ba'y nabinyagan? Ano po? Importante po yun. Hindi po tayo pwedeng maglakbay patungo sa Diyos nang hindi po tayo binyagan. Pangalawa po, tayo po ba ay nakumpilan? Nakapag first communion? Ano po? O tayo po ba ay, kung tayo naman po lalagay sa kalalagayan ng isang tao na mayroong kaisa sa buhay, ano po, tayo po ba ay nasa sakramento ng kasal, ano po. Kaya kailangan pong ilagay po natin sa tamang direksyon po ang ating paglalakbay upang ang ating pong pagsasakatuparan ng angat sa pangkaraniwang pamumuhay sa kapanahunan po natin ngayon ay mailagay po sa tunay na biyaya ng Diyos. Ano po. So yan po yung ating guidance na maibibigay po natin kung paano po natin iaangat ang ating buhay sa paglalakbay sa panahon po natin ngayon. Ano po? Sa atin po, sa buhay po ng mga santo, ano po? Binabanggit po doon yung mga pag-aayuno po nila. Pagpapakasakit. Gayun din po naman sa buhay natin. Kung gusto po natin mag-alay ng mga pag-aayuno, pagpapakasakit, ano po, para sa Diyos, pwede po natin gawin yan. Nasa sa atin na lang po yan. Marami pong klase ng pag-aayuno ang pwede po natin gawin ngayon. Sa makabagong panahon, ano po? O sa mga kabataan, kung gusto nyo mag-fasting, mag-ayuno, unang-una na ano, o 1 linggo muna kayong gumamit ng cellphone. O, fasting yon, diba? Tipid pa sa load. O, sa mga mahihilig naman sa mga paglabas-labas, manatili na lamang sa bahay at manalangin kaysa naman magpainom-inom sa labas. Tipid pa. Di po ba? At makipag-usap ng may makadiyos na paksa. So, sa ganyan pong kalalagayan, unti-unti po tayong sabi nga nabubuksan sa ating pagkaunawa sa spiritual na buhay. Ano po? At sigit po, nangangailangan din po naman tayo ng pakikipag-ugnayan din sa ating kapwa na mayroong mga buhay na tinataglay na spiritual. Hanapin po natin yung mga taong ganyan. Hindi po yung mga tao na kung ano lang yung gustong gawin sa buhay na walang kapararakan. Sapagkat sinasabi po na sa buhay po ng pagdulog sa Panginoon, kung hindi po tayo handa, sabi nga, walang sino mang tao ang makakapasok sa pintuan na yon hanggat hindi niya naihahanda ang kanyang kaluluwa na mabuksan sa kaparaanan ng langit at maitalikod ang kanyang puso sa kaparaanan ng daigdig. So yung daigdig po na yan, marami pong klase yan. Marami pong uri ng daigdig. Ano po? May daigdig ng ng showbiz. May daigdig ng sports. O, iba-iba po yan. Ano po? Pero ito po, daigdig ng spiritual. Ano po na ating tatahakin. Diyan po natin makikita at mararamdaman ang mga kahirapan kung tayo po ay magpapasakop sa mga divine command o rules ng ating Panginoon na kung mahal natin siya, itakwil natin ang ating mga sarili. Ano po yan? Mga pag-iral ng gusto at hindi gusto natin. Ano po? Yung paggusto natin sa mga yan.
Isa po yan sa mga kahirapan. Kaya wala pong magpapahirap sa ating sarili, sa paglapit sa hapag ng Panginoon, kundi ang ating pong mga sarili. Kaya sabi ng Panginoon, mahal natin siya, takwil natin ang ating mga sarili, pasanin ang ating krus, ang ating mga tungkulin, at sumunod sa Kanya araw-araw. Ito po ang kabuuan ng ating paksa tungkol sa ating pong binasang ibang sulat o aklat ng ni Propeta Sirach ayon sa kasaysayan. Diyan sa excuse diyan sa binanggit mo na tama, yung high technology ngayon, high tech ng pagtatakbo ng sarili, maganda para at least makakapasok ang kaluluwa na interesado. Yung nga, sinample yun, cellphone, ganyan, mga gadgets, tsaka yung kung ano man yung mga kalayawan na binisakripisyo, tama, slowly but surely. Tama rin, hindi katulad ng araw nga naman, yung inabot ng mga apostol, tsaka mga, sa panahon natin nun, at least may makakapasok. Sabi nga, pero ang habilin lang talaga dyan, it's not because of its difficulty, but because of its infamiliarity. Hindi sanay, no? Hindi na sanay. Pero kung handa ka tagang pasukin, isang linggo hindi ka ako ng cellphone, kaya. Kaya mga nasanay sa mga kung ano. Pero at least those are very little things but they count very much. Pwede. Bilang isang krus na pinapasal. Sabi nga, if there is a will, there is a way. So, pwede tayong pasalamat. Ano po? Takilangamon. Panginoon, mahal naming Ina, gawin niyo po kaming kasangkapan ng inyong kapayapaan. Papagasikin niyo po kami ng kapayapaan sa may alitan, ng pananampalataya sa may alinlangan, ng pag-asa sa may walang pag-asa, ng liwanag sa may kadiliman, at ng tuwa sa may kalungkutan. O Diyos naming Panginoon, higit namin ang hangarin ang makaaliw kaysa aliwin, ang makaunawa kaysa unawain, ang magmahal kaysa mahalin. Sapagkat nasa pagbibigay ang pagtanggap, nasa pagpapatawad ang pagkamit namin ng patawad, at nasa pagkamatay ang aming pagsilang sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pasalamat po tayo sa mga Pinapasalamatan po namin lahat ng mga technical staff po dito sa Radyo Maria, sa himpilan na Radyo Maria, na patuloy pong maantabay sa amin, at sa mga masugid po naming listeners sa gapakinig sa aming pong programa Ang Mistisismo. At nawa po, lagi po ninyong bisitahin ang aming page sa Facebook, Mistisismo po. Maraming pong salamat at po. Muli po, sa ngalan po ng Radyo Maria Philippines, bring Christ into your home. Kami po ay pansamantalang nagpapaalam sa inyo at nag-aanyaya sa muli nating pagkikita sa susunod na linggo ng gabi. Ito po sa himpilan ng ating mahal na Ina, ang himpilan ng Radyo Maria Philippines, bring Christ into your home. Sumayin lahat ng kapayapaan. At sumayin nyo rin.